Tawa kami ng tawa. Last question, Sen. Sabi nga Feb 11, makatapos na yung parang campaign nyo. More or less, ano mamimiss mo sa Kaya nina, nasabi ko, pinaka-love ko talaga showbiz, hindi politika. Maswerte lang ako sa politika. Unang-una, naka-one term ako ng vice governor, 3 years ako doon. Naka-3 terms akong bilang governor, na 9 years. Tapos 3 terms na rin ako ngayon, na senador, na bihira makarating doon yung mga ibang talagang nakakarapat dapat sila doon na nag-aral o ganyan. Si Mark talagang dapat dahil pastoral na ito, doctorate pa. Kaya tawag sa kanya, hindi na GM Mark, Dr. Mark Lapid na ngayon. Kaya ako, wala ako doon dahil kasi hindi man ako nakapag-aral, hindi nga ako kulang ako sa pag-aaral. Lagi yung kantsaw sa akin. Pero naging superstar na naman ako eh. Nakatambal si Nora Honor, Vilma Santos, Fernando Co, Dolphy. Nagpantay-pantay na ang pangalan namin dyan. Kahit isang stuntman lang ako. Tapos ngayon, nandito pa rin ako, 3rd term, at magkakaroon ako ng 4th term kung papalarin pa po ako na 2025. 4th term na rin po ako, siguro pwede na ako mag-retire doon. At nandito naman yung karapat-dapat na maging senador sa aking posisyon na siya talagang may master. Ako yun, swerte lang po siguro ako. Dahil siguro nararamdaman ng tao ang tulong at totoong pagkatao ko sa magsiservisyo. May singit na daw po si Kuya Nestor. Senator, nung araw po, how did you find Lorna Tolentino? Hindi ko kilala si Lorna eh. Kasi nga nakakasama ko si Daboy nung araw. Gusto ko rin siya makatambal nung araw, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon. Kahit nung sinasabi naman ito ni Alma Moreno, nung nagkatambal kami ni Alma Moreno, nung hiwalay na silang dalawa ni Rudy. Di ba? At karamihan kasi sa mga actionista, ayaw nila hindi naman siguro lahat, ayaw nila makatambal yung parang asawa sa kapwa actionista. Nawa ni Lani Mercado, may nakatambal ba? Wala rin naman eh. Di ba? Ewan ko kung sino mga actionista na artista yung asawa. Parang ganon. Di ba? Parang may personal na Kaya hindi ko nakatambal si Lorna. Ngayon ko lang nakatambal si LT, si Lorna. At pinapatanong din po nga kung yung dinidelete daw po ba ninyo yung chat ninyo ni Amanda pag nag-chat kayo? Mahirap nga ba? Christmas ito, hindi lang. Hindi pelikula. Tanong ko na po yung nung araw, how do you find Lorna Tolentino now? Mabait, magaling na artista. Kasi ako nga naisip yun pag nakaka-eksena ko siya eh. Lalo na ang galing mag-memorize, daling lumuha. Hindi ko siya masabayan. Kasi nga hindi naman ako dramatic actor. Dahil action ako, di ba? Kaya nadadala naman niya ako. Dahil kasi yung emotion niya, yung nakikita ko sa kanya. At tinuturuan pa nga niya ako eh. Oh, mali na naman yung dialogue mo, ganito yan. Ay, pasensya ka na, kapampangan kasi. Lalo na pag may edge yung sinasabi sa dialogue. Nawawala yung letter H. Oh, kapampangan ka na naman. Pasensya ka na. Sabi ko, ikaw rin kapampangan eh. Pero hindi ako lumaki sa Pampanga. Tiga-Bamban yan eh. Ay, tiga-Concepcion. Kahit si Rudy Fernandez naman, kapampangan. Mga Padilla. Mga Padilla. At of course, nag-promise daw po kayo ng black screening sa buong Pampanga ng Espantao. Di ba? Ayan, nag-okay na ko kayo. Nakalitaan ko nga, doon sila nagsushooting. Oo, sa Mexico. Oo, sa Mexico. Sinasabi naman sa akin ni Lorna. Nagsushooting kami sa Pampanga. Ay, araw-araw naman kami nagsushooting eh. Magpapadala naman ako kayo ng pagkain, di ba doon, Sen? Sabi ko baka may gusto silang pagkain ng Kapampangan. Kasi si Juday, nagugustuhan din yung mga sisig. Yes, eto naman, bilisan na ko natin para makapag-raffle na tayo. Marami pang gusto magtanong si Tita Arlene Tarapan. Hindi, dapat nga kasama ako doon. Kinakasting ako doon. Sabi ko, ayoko, baka lalo tayo ma-cheese dyan. Sabi ko, patay naman mo yata yung roles eh. Eto po. Ayan naman. Ay, si Omar. Bukod sa
pagiging culinary capital of the Philippines sa Pampanga. Parang nakakalimutan nyo, naming isa pang industriya sa Pampanga na sikat sa buong mundo, yung furniture, especially Betty. Bakit hindi nyo suportahan maging world class kasi ang mga furniture? Actually, kasama rin ho siya doon sa One Town One product na nabanggit ko kanina. Nagpapabigay siya ng pamumuhunan sa mga kooperatiba na meron for furniture making. Kasi kamukha ng mga, yung iba kamukha nun. Although sikat yung kamukha nun. Ang pangalan nito? Yung sa Cebu. But usually more on mga products ang gagaling ng Pampanga. And even yung mga chandelier ng Malacanang, di ba? So lalo na ngayon, ang uso kasi ngayon na sa interior design is more on Filipino. Even on DOT kami, ang Chesa, kamukha ng pinagawa namin sa mga ibang tourism rest areas namin, more on touch of Filipino na nakuha yung mga materials from Pampanga. So it's part of it, kasama na po siya. Kasi kaya hindi ko lang siya nababanggit kanina, yung pinakabago kasi yung culinary, dahil yun yung latest. But yung furniture, dati na ho yan, yung Christmas lights, Christmas lantern, dati na rin namin yan. Yung mga kasoy namin, mga torones de kasoy, dati na rin ho yan. So ito yung pinakabago na nag-identify din sa amin. But it's part of it kasi lalo na yung mga old churches po namin. Betis, Lubao, sa San Guillermo Church in Bacolor. So meron na rin po yan. So tinulungan na rin po namin and continue yung pagbigay ng ayuda or assistance sa mga lahat ng mga furniture maker. Yun ang pwede yung gawing attraction, yung mga old churches. Mga tourist ba? Yeah. Good luck, sir. Kisan dito. Hindi na primanda. Break mo na. Tama tayo sa primanda. Sir, dito, aware ka naman na nakakagulo yung mga kapitan. At saka merong mga impeachment move na ginagawa. Hindi ba kayo na-apektahan yung mga grupo ng mga Senate sa nangyayari sa politika? Ako hindi po ako na-apektuhan dahil kasi nung nakaraan na nag-impeach na rin po kami na kay Corona na impeachment. Sa tinatanong nila ako kung anong masasabi ko. Marami na rin po nagtanong, nakamukha ng tanong nyo. Sabi ko, no comment muna ako dyan. Kasi nga, hindi natin alam kung anong mangyayari sa mababang kapulungan sa Kongreso. Last question po. Ano po ang reaction nyo na parang pang fourth term nyo na ito na parang ang ganda-ganda ng records nyo na parang yung pati lahat ng kapwa senador nyo sinusuportahan kayo at sila nagtutulak na tumakbo kayo. Yun nga po, at nagpapasalamat pa nga ako sa mga kasama kong senador, at least kaibigan ko po lahat. Ako naman po kasi alam ko naman na pansamantala lang naman po ako rito eh. Hindi naman po ako permanenteng senador eh. Bukas makalawa, hindi na rin ako senador. Kaya lahat gusto ko kaibigan ko lahat, gusto ko lang sumervisyo talaga. At wala tayong pinapangarap na mas mataas pa rito. Dinadala lang po ako ng kapalaran siguro at napupunta ako rito. Kaya yun ba, tumisan, maraming mga gusto tumakbong mga artistang kapwa. Artista, kumakantsawan sila, ganun na lang, anong gagawin dyan, artista ka lang. Yun po ay inaabot ko lahat ng araw, lahat ng mga tanong niyan. Hindi ka naman nag-aral, ba't ka papasok dyan? Kailangan yung nag-aral, nabugas yan. Hindi ka na nga marunong mag-English, papasok ka pa dyan. Mababatas yan, hindi ka dapat dyan. Ganun. Kaya swerte lang po siguro ang gusto ng ating mahal na Panginoon, ang tanga ating mga kababayan. Good luck and Merry Christmas Day. Thank you, Dr. Linda. Of course, the latest survey po ng Pulse Asia ay na top 10 po si Senator Lito Lapid. Yun po ang sa latest survey po. Next, hindi pa pala mamaya palaro. Si Morla Linyo po, DZRH, and si Jenny Lea Rose Garcia po, at ang pamatay po na tanong mula kay Janice Navida. Okay. Magandang hapon muna po sa inyong lahat. Senator, question ko lang ay ito, teka. Ayan. Senator, kung ilang dekada na rin naman kayo sa politika, sa pagsampa po ninyo sa politika, ang dami pong akusasyon, ang dami pong intriga, panlalait ang inabot nyo. Andyan yung sinasabing kulang ka sa pag-aaral. Hindi ka marunong mag-English. Ano ang gagawin mo sa Senado? Dahil ang Senado,
ay malaking bahagi ng Pilipinas ng ating gobyerno. Question ko, mula noon hanggang ngayon, ano po ang realization po ng isang Lito Lapid na dati ay binabato, na dati intriga, pero hanggang ngayon ay nasa harap namin at nagsasalita? Yun po, tama po yung sinasabi niyo, panlalait, lagi. Hanggang ngayon naman po, linalait pa rin ako. Nakulang ako sa pag-aaral. Ang sinasagot ko na lang po sa kanila, kung si Enrile ay isang magaling na abogado, marami pong abogado dyan, sina Angara, sina Joker Arroyo, mga abogado po yan, Miriam Defensor, Santiago, mga abogado po yan. Pero sinasagot ko, kung kayo abogado, ako hindi ako nag-aaral ng abogasya. Ba't kumukuha kayo ng abogado? Na konsultasyon nyo, na advisor nyo. Ang mga tauhan nyo, mga abogado. Ako pa kaya hindi nag-aral na hindi kukuha ng abogado. Sabi ko sa kanila. Kung kayo kumukuha ng abogado, tabla tayo. Siguro naman po sa experience ko. Sa bali, almost 30 years na po ako dito sa paglilingkod sa ating bayan bilang sa gobyerno, bilang politiko. Kung nag-aral po siguro ako ng doktor, tapos na rin po ako. 10 years po yon. Kung nag-aral din po ako ng abogasya, 10 years din po yan. Lampas pa ako ng 10 years, kung mag-aaral pa ako. Kung magmamasteral ako, baka nag-masteral na rin ako. Sa experience ko po sa politika at pagsiservisyo natin sa ating mga kababayan. Kaya siguro kung sino man abogado dyan, siguro tabla na rin po ako sa experience ko sa paglilingkod sa ating bayan. Tama naman. Yes. Jerry Unea, medyo papahingahin na raw natin si Primanda. Nagre-react ng ibang mga first lady. Sen, dito. Naalala ko lang kasi 1978 Metro Manila Film Festival, yung The Just Latin Story. Tapos ngayon nga, nagdiriwang na tayo ng 50 taon ng Metro Manila Film Festival. Tapos, sinasabi mo, mahal mo talaga ang pelikula. So, pwede pa bang kahit pagkatapos ng eleksyon, gumawa ka ng pelikula? Una-una po, nandito ang build up sa akin na bigay ng break, si Jessie Chua. Kaya hindi ko makakalimutan yan. Wala pong Lito Lapid sa pelikula kung hindi kay Jessie Chua. Wala din po sa politika kung hindi din kay Jessie Chua. Walang lapid. Wala sumikat na Lito Lapid at nagtiwala nung araw kung hindi si Jessie Chua. Kaya palakpakan po natin siya. At least may mata pala siya. May mata yan. Si Jessie, sasamantalain ko ulit yung pagkakataon nito. Maraming salamat. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng binigay mo sa akin. Kaya ako nandito ngayon, nakatayo bilang senador dahil sa iyo. Dahil ikaw lang nakapansin sa akin. Nung ako isang stuntman lang, napatapunta ako, pinatatalon kahit saan. Pero napansin mo ako. At yun nga, maraming salamat sa iyo. Sinay Lolit, gusto mo nga ng mensahe si Sir Jeff. Pwede tanongin kita rin. Ano yung nakita niyo noon kay Senator para i-build up ninyo 1970s? Well, I think it's God sent to me. And nakita ko sa ibang pelikula magaling siya. So I decided to take a chance with him. And now it's history. Thank you po, sir. Sen, kung gagawa ka pa ng pelikula, may gusto ka pa bang gawin pelikula? Marami po. Hanggat kaya ko, hindi ako titigil dyan. At least, under contract pa rin po ako ng Regal hanggang ngayon. Si Mother Lily, tatanong ko, sabi ko, Mother, gawa mo akong pelikula. May kontrata pa akong pelikula sa'yo. Sabi sa akin, hindi ka na uso, hindi na. Nabanggit natin na hindi natin pinagdasal si Mother Lily. Yan ang na inspirasyon ko rin na
Pero mo sasabihin sa akin, huwag na, hindi ka na uso. Yun, kung may kukuha pa rin po, kaya talagang gusto ko pong gumawa ng pelikula. Salamat po. Thank you. Last two questions po from Rose Garcia. Ayan, good afternoon po. Siguro una ko muna ay CEO Mark. Kasi alam ko, graduated, doctor ka na nga, di ba? Doctorate na. And although you're the CEO of CESA, wala ka na bang plano to still run for any position? Right now, wala muna po. Wala ngayon. Ang objective ko is to help si Sen. Yun muna. And focus muna on ano yung task ko ngayon for CESA. So maybe in the future, but not this election. So susunod siguro. Okay. Then, sa yung dalawa ni Tanya, anong sikreto? Kasi sa mga hindi pa kakasal, may mga naghihiwalay, may mga chat scandal, mga ganon. Pero kayo, you remain stronger. Yeah, for us siguro it's more on communication and it's a give and take siguro relationship, diba? So hindi pwedeng isa lang, one way o two way, give and take. It's mas more on open line communication. Mas maganda kasi yung pag nag-uusap eh. Tingin mo malaking bagay din na somehow naglaylo talaga siya sa Oo, kasi hindi kasi kami pwedeng sabay dahil may iwan yung mga bata. Yun naman ang pinag-usapan namin eh. So, fortunately, nung time na medyo nagpapahinga siya, yun naman time na pumasok yung probinsyano. So, ako yung nandun sa spotlight na yun. So, alternate. Pag wala ako sa probinsyano, siya naman yung pumasok, di ba? So, after nun, ako nun naman po. So, palitan kasi para may maiwan sa mga bata. Of course, si Sen may primanda. Given the chance na mabigyan ka din ng love interest o ka-love interest, open ba si Tanya doon? Hindi. Sabi nga nga, hindi. Hindi. Napag-usapan niyo na yan? Bawal love team daw sa akin, sabi niya. Talaga, silosa. Okay, thank you, Sio. Sen, curious lang po ako. Siyempre po, known na sa lahat halos yung love team niyo ni LT. Sa Senado po, kumusta po? Kumusta po yung napagbibiruan po ba yan? Natutokso po ba kayo? Ano po yung reaction nila? Hindi, mga kasama ko senador, hindi na. Yung kapwa-artista ko, kamahal na po. Hoy, sabi nga, may chismis kayo. Si Robin, hoy, pamangking ko yan. Mga ganon. Si Jinggoy, ganyan. Kaya natuksuan lang. O, may bago ka na namang chismis kayo ni LT, ha? O, sabi ko, gusto yung sumali. Di ba sila naiinggit, Sen? Siguro naiinggit din. Kasi sa tanda ko ito, kamukha ni po, kamukha ni Robin, 15 years ang pagitan namin. Ang tanda ko sa kanila, ako pinakamatanda. Pangalawa na ako matanda sa Senado ngayon. Una si Cynthia Villar, tapos ako na. Ako na pangalawang matanda. Kita mo yun? Ang inaabot ko na itong ganito. Pero seryoso po, of course, nakikita ko naman po kayo ng wife ninyo na si Miss Marisa na you're really together. Pag kayo na lang po, meron po ba siyang kahit pa paano kauha or something? Paano po? Siyempre tao lang yan, tao lang siya. Siyempre, nagseselos din. Totoo naman yun. Sinasabi ko na pa sa kanya, kung tayo magpapalit, ikaw ang artista, ako ang taong bahay, ganyan din ang mararamdaman ko. Magseselos din ako pag may kaiba kang love team, sabi ko sa kanya. Naintindihan kita. Pero wala akong magagawa eh. Ito trabaho ko eh. Wala na akong alam na trabaho kung hindi ito. At least kako, naibuhay ko naman ang pamilya natin dahil sa pag-artista ko. Diba? Kaya hindi lang naman ito. Nung araw pa naman ang chismis na yan. Kumisan may totoo, kumisan may ito. Kasi baka natatakot siya. Kasi minsan may totoo, minsan may hindi. Baka iniisip niya, naku baka totoo na naman to. Gusto mo malaman yung exact word na sinabi ng ate sa kanya. Yan. Kung kailan tumanda yung tatay mo, tsaka lumandi yung sa TV, nagka-love team. Kung naman, TV lang yan, love team lang yan. Kaya mo na,
Senior citizen na lang. Pero pinapanood talaga niya. May pinagkukwentuhan namin pag umuwi sa bahay, tatawanan kami, ayun nga, of course, yung lock team, di ba? So, kamukha ng, ngayon, Primanda ang mainit ngayon because yan yung in, dati nung probinsyano, yung kay Angel Aquino naman, yan. So, I mean, yun nga yung biruan di ba? Kung kailan daw tumanda. Tsaka, yun yung exact word kaya tawa kami ng tawa. Pero Sabi na parang- kung kailan ka tumanda, doon ka nakikipag-kiss-in-sin sa akin. Ano sabi niyo? Kailangan sa eksena Pero seryoso, paano niyo po siya medyo pinapacify naman o nilalambing, binibigyan ng assurance of course. Siyempre, sinasabi ko sa kanya, golden wedding na tayo golden anniversary na natin, 50 years, huwag mo na akong pagdudahan. Ano pa naman gusto mo ipakita ko sa iyo? Ano pa gusto mong patunayan ko sa iyo? Diba? Lahat nga ibinibigay mo So okay na siya after that? Okay na. Ayun. Okay. Sige po. Thank you.